seryoso ho tayo dito ngayon, ha, mga kapuso. Nako, oo. Kayo ho ay makibahagi, kung kayo ho ay may mga nararamdaman na ho. Maganda mapag-usapan po natin ito. Nasa ating linya po, isa sa mga health reform advocate, syempre po, past president po ng Philippine College of Physicians, Dr. Tony Leachon. Dr. Tony, magandang gabi. Live ka sa Riding in Tandem sa DZBB. Si Glenn at Henry po ito, sir. Hi Glenn, Henry, magandang gabi sa inyo lahat at sa mga nakikinig sa inyong programa. Dr. Tony, dapat ba kaming mabahala rito sa report ng World Health Organization na by 2050, ang new cancer cases inaasahang tataas po by 77% or over 35 million. Ano bang ang mga naging factor o dahilan po nito, Dr. Tony? Well, ang factor kasi niyan ay yung ating lifestyle changes. In fact, pag tiningnan nyo yung Philippine Statistics Authority tsaka yung Department of Health data, ang top killer diseases ng bansa ay yung tinatawag na non-communicable diseases. So, pag sa non-communicable diseases, 7 out of the 10. Yan. Ang number 1 ay heart attack. Number 2 ay stroke dahil sa hypertension. Number 3, cancer. Number 4, diabetes. Number 5 ay COPD, chronic obstructive lung disease. Tapos number 6, hypertension. And then 7, mga diseases referring to the kidneys. Ngayon, yung cancer, tumatrangko siya ng mga number 3 or number 2. At lately, tumataas kasi siya despite the pandemic. Ito yung mga factors na nakita nila. So, 500,000 ang namamatay kada taon doon sa sakit na yon, sa non-communicable disease. Ang impact sa economy, 800 billion. Ito yung mga factors. Tumaas kasi yung mga naninigarilyo. Tapos, yung nagbe-vape. Okay? And then, maraming umiinom ng alak. Tapos marami rin ang kumakain ng hindi maganda, lalo ng panahon ng pandemic. Dahil dinideliver lang yung pagkain, naka-lockdown tayo. Tapos yung ating pag-exercise ay hindi nagawa dahil work from home tayo. Tapos marami ang napupuyat sa social media at saka sa Netflix. Yung kombinasyon kasi ng unhealthy diet at saka lack of mobility and ng mobilization, nag-result ng obesity pandemic na in the Philippines mga 30 to 40 million. At ang projection nila, by year 2030, 60% ng 2 years old ngayon ay magiging obese. So yung kombinasyon na ito, yung tobacco, alcohol, obesity, yung ating lack of mobility or immobilization, ito yung nagdudulot ng ganitong problema. Ngayon, dahil hindi maka-adapt ang tao, tataas ang cancer rate. In fact, kaya dadami yan, nag-expand yung market. Dati we see patients na mayaman at saka may edad. Ngayon, mas bata ang may mga cancer. At saka may hirap. Kasi everybody can afford kasi to eat yung unhealthy food. Everybody kasi right now, naka-cellphone, naka-social media. Wala na mobility. Pangalawa, mura ang sigarilyo sa atin at saka mura ang alak. So, in other countries kasi, mahabang buhay. Ang lifespan pala ng Pilipino, by the way, ay 72. Ang Southeast Asia, almost above 80 sila. Japan, 85. Singapore, 84. Korea, 84. Hong Kong, Macau, 80. Thailand, Malaysia, above 80. Ang layo natin, 72 tayo, Doc Tony. Grabe, no? Masyado malayo. At mapapansin mo, ito naman, news naman to. Ang aga nagka-cancer ni L.A. Tenorio, 37. True, totoo yan. Globally, si Chadwick Boseman, yung Black Panther, namatay at age 42, colon cancer. Tapos ang former athlete, si Lydia De Vega, namatay 57, breast cancer.
Tapos si Toots Ople, 61. So si Sherry Hill, Ganun. endometrial cancer. So, ibig sabihin, Bakit yung mga nababalitaan natin, si Rudy Fernandez, 54. Okay. Si bata, no? Sino Oo. Mark Hill, mga early 50s lang. So what I'm saying, Mm-mm. ang binanggit ko lang yung may mga cancer. How about those na namatay sa heart attack? Let's say, si Boy Bis Victoria, atit pa yun. Yes. Dok Tony, Si, yun nga eh. Sorry ito interrupt pa. Dok Tony, bakit nga ganun? Itong mga kilala naman natin athletic. Ben si Samboy Lim. Huwag tayo lumayo rin, di ba? Si Samboy Lim din. Mga athletics, Eli Tenorio. Pero bakit ganun, Dok Tony? Ano ba yung problema sa lifestyle talaga pag ganun? Hindi, lagyan natin ng genetic factor. Naman, Ang genetic kasi, kailangan ma-identify ng mga tao yung risk factors para ma-identify nila whether they're at risk. So, sa mga nakikinig, mga kababayan, are you at risk? So, ito yun. So, meron non-modifiable risk factors na hindi mo mababago. Yung edad, yung kuminana mo, and then usually male gender because of their propensity to smoke and drink. Alright. Plus, stressful condition because sabi nila sila yung breadwinner. So, medyo yung stress level nila mataas. Ngayon, meron kang modifiable risk factors na pwede mong baguhin. Hypertension. Kaya lang ang hypertension is balloon into orbit eh. Ang hypertensive sa Pilipinas ay 35 million out of 100. Ang umiinom ng alak, ang matataba o 30 million. So kumbaga at risk na tayo. So ngayon, sa cancer tayo muna napunta. Ilan ang kumakain sa atin ng processed food? Correct. Yan, na-report. Ito yung mga na-report ng WHO na contributing to cancer. Processed food. Ilan sa atin ang nagdedelata? Ilan ang naglalangguni sa umaga? Nagbe-bacon? Grabe, no? Nag-hotdog? Ilan sa atin ang Number one. Ang nagsosoda ng mga sweeteners ang gamit like aspartame, stevia. Lahat yan cancer enhancer. So, sa kinakain pa lang, marami tayong pagkain ng cancerous. Tapos mayroon pang bisyo, tapos may genetic pa combination. Tapos pagka hindi porke athlete ka, may pre-confirmed bias tayo na hindi ka magkakasakit. Hindi totoo yan. Kasi after your playing days or even during your playing days, hindi naman nakikita natin kung anong kinakain ng mga athlete. Totoo Kasi, puro meat, no? Kung meat ang kinakain nila, there are reports ngayon kaya mataas ang prostate cancer because of the intake of beef. Pag tinanong mga urologists, sasabihin lang, minsan tinatanong ko yung mga pasyente, anong sabi sa'yo ni doctor ganito? Let's say sa Manila doctors, ang dami referral ko sa urologist for clearance. May prostate cancer ka, ano sabi nung doktor mo, bakit nagkaroon ka? At mahilig daw po ako doktor sa beef at saka sa steak. Ito naman po yun. So we see a lot of patients ngayon. Ilan ang nakasanggupsal sa atin every time? Totoo yan. Puro unlimited. Dok, nabanggit mo, Dok, yung tatlong factor po na nakakapag-contribute sa cancer, yung paninigarilyo, yung alak at yung lifestyle. Sir, sa Pilipinas, sir, anong klase ng cancer ang nasa unang listahan po natin? Ito po ba'y cancer sa baga, sa breast? Yan, very nice. Ang number one cancer ay breast cancer. Breast cancer, okay. Globally and Pilipinas, yan ang kinamatay ng mother ko. Opo. Me too, sir, me too. Nag-umpisa at 60 ng chemotherapy, 67. Yung kapatid ko, younger, 36 siya nagkaroon. Years old. Tapos naulit after 10 years, 46, kabilang dede naman. Ang daddy ko, ang kinamatay niya, liver cancer. So, ang dahilan din nun, pagkain din. At for a time, ang daddy ay naninigarilyo at saka umiinom ng alak. Ngayon, isa pang bagong report na sabi ng WHO, wala na safe level ng alcohol. Yung moderate drinking or sobrang inom, hindi na totoo yan. Pareho masama. Kasi cumulative through the years At ang sinabi nila na dahilan ng nilagay nila doon na wala ng safe level alcohol. Kasi kunyari,
Everyday umiinom ka ng one shot through Opo. the years. So nangyari, dumami ang 7 cancers ang related sa alcohol. Sa alak. Yung Mm. mga- Oo, sa alak. And yung mga binanggit ko yun. So ito, breast CA, number 1, lung Opo. cancer. Number 3, liver cancer. Opo. Number 4, colon cancer. Number 5, prostate cancer. Mm-mm. So number 6, mga bladder cancer, yung urinary bladder Opo. or reproductive organs cancer. So ibig sabihin, ang cancer ay nag-increase dahil talaga sa lifestyle natin. So in the 1980s, na ako'y nag-aaral pa sa medicine, wala halos mataba eh. Lumabas lang yan nung mataba 1980. Yung matabang pagkain o tao? Tao. Kasi Ah. nakita ko kasi ang class picture namin, walang mataba Puro eh. slim pa, no? Bigla na lang, tapos bumulusok na lang pataas nung naglabasan na yung mga hamburger joints in 1982. Isang Yan. local na sikat. Opo. Tsaka tapos without naming a paano? brand, yung mga donut ngayon, sorry mas dinoble triple yung tamis di ba? Ibang klase na ngayon, Doc Tony. Hindi lang yon. Ito Mhm. pa ang changes kung mapapansin mo. Opo. Ngayon, dahil masikip sa NCR, ang nangyari, lahat nagpatayo ng condominium vertically. Oho, So, totoo. lahat ng basement yan or first floor, para kumita yan, meron niyang isang sikat na donut sa baba. Tapos Totoo yan, may lechonan. Opo. Ibig sabihin, Binigay na. yung lahat ng basement ng matataas na building Oo, ngayon, oo. at dormitoryo, lahat ang basement yan ay lifestyle, ay mga bawal na pagkain. Opo. So, yan ang naka-contribute niyan. Samantalang in other countries, kaya wala sila masyadong cancer kasi nakaka-28,000 steps kasi Mm-mm. sa Singapore lang hindi ka na magkokotse Oho. kasi maglalakad ka, transport system. Opo. Sa Hong Kong, pag umalis ka ng hotel, pagbalik mo, naglalakad Lakad ka pa ka. rin. Mm. Oo. Oo, sa Malaysia, sa Thailand, sa Japan. Kaya dinadayo natin, Korea. Kasi maganda ang transport system. Sa atin, 3 oras ka na sa biyahe. At pagka dahil sa traffic, pag nagutom ka, iihi ka tapos dadaan ka sa isang station ng gas station. Ang Mhm. kakainin mo, yung mga fast food. Yun. Totoo yan. O, di ba? Totoo yan. Oo, Opo. titigil ka na uli. Ang Opo. kasama ng fast food, may french fries at may soda rin. Paktay. Correct. Ayan na. So, Di ba? Yan ang buhay natin. 3 hours tayo on the road. opo. Yan Oo. kinakain natin. Sobrang stressful. Kung ngayon, kung malayo office mo, 4:00 pa yung iba, alis na. So, ilang oras ka na sa kalye? Mm-mm. Pagbaba ng MRT, titira ng fishball. Opo. So, Oo, Doc Tony, hindi po totoo yung mga sinaunang paniniwala na ang cancer ay namamana. Meron din naman. Hereditary, di ba? That's very good. Mm. That's very good. Ang genetics, according to the Blue Zone book, Mm. na mga countries in the world na ang buhay ay 90 to 100. Mm. Okinawa, Japan, Mhm. 90 to 100. Ikaria, Greece. Nicoya Peninsula sa Costa Rica. Mm. And then Sardinia, Italy. And then Loma Linda in California. And then lately Singapore. Mm. Ang nakita nila, genetics will play an important part. But if you Okay. develop the right habits and the right behavior, Mhm. good habits and behavior determine your destiny. Yun. Ibig sabihin, matitweak mo pa yung genetics mo as long as Okay. you tweak your habits and your behavior. Like, Okay. like ano naman pinag-iba natin in Southeast Asian countries. Mm. 'Di ba? Ang problema sa ating bansa, archipelago yung setting natin. Mm. Nakasentro sa NCR na 13 million. Opo. Kaya makikita mo yung ating mga concentrated sa NCR, Okay. yun ang nadadali. Kasi sikip na sikip walang lakaran Opo. Pero pagka umuwi ka ng probinsya, you see yung farmers and fishermen dahil nakakalakad at saka wala masyado mga fast food doon, Mm. makita mo ang lalakas pa kumpara sa atin. Mm. And kung hindi natin mariresolve yan, may problema din tayo kaya nagko-contribute sa early death natin at Okay. diagnosis. Opo. Kasi ang cancer kasi, hindi rin natin kasi nadadiagnose dahil sa kakulangan ng pera natin, ang bababa ang PhilHealth benefits natin, nakasentro tayo sa pagpapagamot rather than prevention. Yes, In other totoo countries, yan. may universal healthcare system Oo. na hindi sila natatakot
magpa-surveillance test. Oo. Wala tayong cancer markers. Let's say for colon cancer, CEA. For liver CA, you have alpha-fetoprotein. For cancer sa prostate, PSA. Kamamahal niyan. Totoo Ngayon, naman. kung hindi sagot ng insurance mo, hindi mo po i-predict magkano ang colonoscopy for surveillance Wala kung na. ang PhilHealth mo hindi sasagutin. So, ang problema din natin, with due respect to our government, napabayaan ng ating healthcare system. Totoo naman. Kasi nagmamigrate ang doktor. Sino magdadiagnose? Number 2, sa PhilHealth, ang baba na nakukuha mong Coverage, benepisyo. wala. Oo. Number 3, ngayon pa lang nilunsad yung 28 hospitals in 28 regions for 2028. Kailan pa yun? Binabalbas na tayo. Wala pa rin yung mga Ang dami na may hospital cancer. pinapangako. Ang dami na may cancer. So dapat, ang motibo dapat ng gobyerno is prevention kaagad. So Totoo. gagawa sila ng mga aksyon to prevent tobacco and vaping. They have to address the surge in alcohol drinking. Ngayon, doon sa pagkain naman, dapat magkaroon sila ng food labeling para ma-advise ng tao, calorie counter. Dapat gagawa ng mga roads at saka parks and bike lanes and walking lanes para maglakad ng tao. Sa education, dapat ituro na yan para bata pa lang, marunong na sila mga laga sa sarili nila. Sa workplace naman, dapat hindi magpapatayo ng building na walang gym. I-require sila at bibigyan ng insentibo lahat ng normal ang blood, ang mga blood picture at normal ang health, may bonus at the end of the year. Pag hindi kayo nag-sick leave, ito ang bonus nyo dahil kayo may sakit. Mga ganong banat. So, dapat the whole government agencies should actually unite and collapse towards healthcare. Kasi ang kalusugan ay kayamanan. Very true. Kung hindi natin iintindihin yung kalusugan, kaya namamatay na maaga ang mga tao. So, yung kalidad nila. So, we cannot even contribute yung human capital to the economic capital because wala So, ang tendency mo ngayon, wala, aasa ka, ayaw magkasakit. Kung magkasakit ka naman, wala ka naman pera pang hospital. Puno ang mga hospital. So, that's the problem that we are facing. Actually, we are facing a healthcare crisis. Kung hindi natin alam. Hindi lang economic crisis after the pandemic. We're facing the greatest healthcare crisis of all time. Oh my goodness. Okay, sige. Doc, sarap ng kausap talaga. Sarap sana i-extend pa ito. But anyway, Doc Tony, kami nagpapasalamat sa oras mo sa pagpapaliwanag sa ating mga kabayan. Doc Tony, good night and happy Monday, sir. Salamat po. Good night and thank you very much, Glenn and Henry. Yan, ka-riding in tandem mga kapuso. Ayan, si Doc Tony Liachon, mga kapuso, isa po itong health reform advocate. Napakasana ho, marami kayong natutunan kapuso. In tandem.